tayong makaupo lahat. So, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po ulit sa Salt and Light Church. Ngayon po, ngayong hapon na ito, darako po tayo sa ating pakikinig ng mga salita galing sa Panginoon. Ngayon po, bago tayo magsimula, ayayahan ko po muli yung bawat isa sa atin na mag-pray tayo. Yuko po tayong lahat at tayo mananalangin para sa ating opening prayer. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na may likha ng langit at lupa, ikaw na Diyos na mga Diyos, ikaw na hari ng mga hari, patuloy ka naming pinapupurihan, pinasasalamatan o Diyos sa mga oras na ito. Lord, yung bawat isa sa amin dito nagkatipon sa lugar na ito upang makinig ng inyong mga salita. Maraming salamat sa panibagong araw. Maraming salamat o Diyos sa panibagong linggo na ibinigay niyo po sa amin. Alam po namin na hindi naging madali para sa iba yung linggo na ito. May mga may hirap na nangyari, may mga magagandang nangyari, pero ngayon po, Panginoon, pinili po namin na ialay itong araw na ito para lamang sa inyo bilang mga anak mo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa aming pakikinig, dalangin ko, Ama, na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming i-guide. Let us be focused, Lord, sa lahat ng mga matutunghayan namin ngayong gabing ito. At nawa yung bawat isa sa amin, wag muna naming intindihin kung ano man yung mga alalahanin namin sa buhay. Pero Lord, yung focus namin sa pakikinig ng inyong mga salita ay nandun. At talagang makita namin yung sarili namin na habang nakikinig kami, magkakaroon to ng tamang impact para nang sa gayon magkaroon din to ng tamang application sa mga kanya-kanya namin buhay. Lord, ako bilang gagamitin mong tagapagpahayag ng mga salita mo, gamitin mo ako ng maigi, nawa yung mga salita na mamumutawi sa aking mga bibig ay yung mga pawang salita na nanggagaling lamang sa inyo. Huwag po ako magdepende sa kung ano man po yung nalalaman ko lamang, pero magdedepende po ako sa kung ano man yung gusto nyo sabihin sa akin at maihayag sa bawat anak mo na nandito sa lugar na ito. Maraming salamat o Diyos, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord sa mga oras na ito. So yan, darako po tayo sa ating pakikinig ng salita. Pakinext po sa ating slide. Nandun pa rin po tayo sa June series natin na tinatawag na Tamang Panahon. At ito po yung main text natin na patuloy na ginagamit. Next po, sabi dito sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. So, ibig sabihin lang po nito, sinasabi sa atin ng Panginoon na ang bawat bagay na nangyayari dito sa ating mundo, may kanya-kanyang oras po yan. At may mga bagay na minsan, mabilis para kay ganitong tao, at mabagal para kay ganito. Pero one thing is for sure, ang Lord, hindi yan nalilate sa lahat ng mga ginagawa niya para sa atin. Hindi yan masyadong maaga, pero palaging on time ang Panginoon pagdating sa lahat ng mga binibigay niya sa atin. Amen po ba? Naniniwala naman po kayo dun, di ba? So, ngayon po, sa pag-uusapan natin, mag-recap muna po tayo ng mga dati natin mga pinag-usapan. So sabi dito, sa first week, si Pastor Benji po yung nag-speak para sa atin. At ang topic niya po is God is always on time. Pinakita po din ni Pastor Benji yung kahalagahan ng paghihintay. At yung sinasabi niya rin sa atin na ang Diyos, hindi po nga nalilate at hindi siya masyadong maaga sa lahat ng mga ginagawa niya para sa atin. Laging on time ang Panginoon. Sabi po sa pangalawa, last week lang po, pinag-usapan po natin, si Pastora Tina po yung naging speaker. At yung topic niya po is about the sovereignty of God. Yan, pinakita po sa atin dito na ano ba yung, gaano ba kaalam ng Diyos yung kinabukasan na meron tayo at yung mga past na meron tayo. Ngayon po, ang pag-uusapan natin yung naka-highlight ng pula, God is always faithful. Sabihin mo sa katabi mo, God is always faithful. Ngayon, yan po yung pag-uusapan natin kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And then next week po yun, pag-uusapan po natin is when God seems unreasonable. Diyan natin makikita kung bakit minsan ang unfair ng buhay. Pero, hayaan ko na po si Pastor Benji para dun sa topic na yan. So, next po, ito po yung magiging title natin. Tamang Panahon, God is always faithful. Para po sa ating main text, sabi po dito, sa Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord your God is God.
He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Para po mas maintindihan natin sa Tagalog, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Sinabi rin po dito na ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. So, sino po dito alam niya sa sarili niya mahal niya si Lord? Amen. Alam ko naman po, lahat naman tayo mahal natin si Lord. Sino po dito alam niya sumusunod siya sa mga tuntunin ng Lord? Humina po ng konti, no? Pero sinasabi po sa atin dito, tapat ang Panginoon sa lahat ng umiibig sa Kanya at sa lahat ng sumusunod sa Kanyang mga utos. Next po tayo. Ngayon, ito po yung pinakatanong. Kung tapat ang Diyos, bakit minsan hindi tayo nagtitiwala sa Kanya? Lagi pong sinasabi sa atin doon, ng mga leaders natin, ng mga taong nag-i-encourage sa atin, tapat si Lord, huwag kang mag-alala. Pero bakit pag dumadating po tayo sa situation na ganito, dumadating tayo sa situation na sobrang hirap, dumadating po tayo sa situation na para bang nangangayaw ka na sa lahat ng mga nangyayari, nawawala po yung tiwala natin sa Lord. Ganun po yung nangyayari kadalasan. Pero, minsan kasi kahit hindi tayo nagiging faithful, hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, ang nature kasi ng Lord talaga, tapat pa rin siya sa atin, kahit na minsan hindi tayo tapat. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi po sa ating verse, sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. So, for He cannot disown Himself. So, sinasabi sa atin dito, minsan kahit dumadating tayo sa point ng buhay natin na hindi na tayo nakatitiwala kay Lord dahil sa mga certain circumstances in life, pero ang Lord, palagi pa rin siyang tapat at totoo sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Minsan kasi, yan naman talaga yung natin eh. Kapag di na tayo nagtitiwala kay Lord, minsan naiinip na tayo. Dumadating tayo sa point ng buhay natin na parang ang tagal. Ang tagal lagi nung hinihingi ko kay Lord. Bakit ganun? Tapat pa rin ba ang Diyos sa atin? Napapaisip po ba tayo ng ganun? Pero ito po ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Next po. Di naman talaga matagal ang Diyos. Pero, paki-next po. Madalas kasi, atat lang tayo. Masyado natin minamadali yung mga bagay-bagay. Gusto natin mabilisan kapag nag-pray tayo kay Lord. Kapag humingi tayo kay Lord, gusto natin may sagot agad. Di ba? Kapag gusto natin na, Lord, paasensuin mo naman ako. Lord, gusto ko ng ganitong bagay. Lord, sana gumaling si ganito. Lord, etc. etc. Mahilig po kasi tayo sa instant sa generation ngayon. Tama po? Merong instant noodles, may instant pansit canton, may instant coffee, instant jowa. Di ba? So, at meron din instant na pera daw. Pero scam po yun kapag instant na pera yung sinasabi sa atin. Hindi talaga matagal si Lord eh. Yun nga lang, madalas kasi, masyado tayong atat sa gusto niyang mangyari sa buhay natin. Bibigyan ko po kayo ng magandang example para dito. Paki-next po. Ito po kasi, nakita ko lang po ito sa isang Mayday na isang kapatiran natin at sa internet din po. Sabi dito, yung 3 hours daw na 300 degrees Fahrenheit na pagluluto ng manok, hindi po yan equal kapag ginawa mo lang isang oras, tapos tinaasan mo lang yung temperature. Ang mangyayari po dyan, masusunog po yung manok. So, sino po dito yung mga nagluluto? Alam po yan ng mga nagluluto, di ba? Na talagang kapag pagluluto, it takes time talaga, hindi mo pwedeng madaliin. Kasi kapag minadali mo, minsan matigas yung baka o yung baboy, o kaya minsan malansa yung manok, di ba? Pero dito pinapakita kasi sa atin na hindi porket mukhang tama sa paningin natin, tama din sa paningin ng Diyos. Sinasabi sa atin na yung timing ng Panginoon, hindi katulad ng timing na naisip natin. Iba mag-isip ang Lord pagdating sa timing niya, at iba rin tayo mag-isip. Kaya di ba sinasabi ko kanina, sobrang hilig natin sa instant. Kaya naisip ng tao na ganito, kasi gusto niya mapadali eh. Pero gustong sabihin ng Panginoon, everything has a process bago makamit yung gusto nating mangyari. Amen?
Amen. So, ayan po. Ayan po yung pag-uusapan natin. Meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan na kung saan pinapakita sa atin kung gaano katapat ang Panginoon sa lahat ng mga sinasabi niya sa atin. Unang-una po, ito po. God's faithful in His promises. Si Lord daw, faithful talaga siya sa lahat ng mga promises na binibigay niya para sa atin. Para po sa ating verse, sabi dito sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak, then not act? Does He promise and not fulfill? Si Lord kasi, kapag sinabi niya, next po. Kapag sinabi niya kasi, gagawin at gagawin niya para sa atin. Sabi dito, God's promise versus our promise. Ayan. Ang promise daw ng Panginoon para sa atin, kapag sinabi niya, nangyayari. Pero ang pangako natin, sino dito yung mga napangakuan na? Sino dito yung mga nangako na? Ayan, di ba? May mga napangakuan, meron na nangako, pero ano nangyayari? Napako. Di ba? Kadalasan kasi sa ating mga tao, minsan nangangako tayo sa mga kaibigan natin na ililibre natin sila, nangangako tayo sa mga kaibigan natin na tutulungan natin sila. Pero hanggang ngayon, yung mga nagsabing ililibre daw sila, nailibre na ba? Hindi ba? Hindi ba rin? Yung mga nagsabi na natutulungan daw sila, natulungan na ba? Diba? Kadalasan sa ating mga tao, yung pangako natin napapako. Pero pagdating sa Panginoon, hindi napapako yung lahat ng mga sinasabi niya. Kapag sinabi ng Lord, mangyayari ito. Kapag sinabi ng Lord na pagpapalain ka niya, pero may certain commandments kang susundin. Amen? So ngayon, sinasabi sa atin dito na magkaiba talaga yung pangako ng Panginoon at yung pangako natin. Pero sinasabi rin sa atin dito, ang Diyos nagbigay ng pangako na ipinako para sa ating lahat na nangangako na napapako. Ay, sorry, napabilis po yata. So, ang Lord, binigyan tayo ng isang pangako na ipinako para sa ating lahat. Para sa ating lahat na nangangako na napapako. At yun po si Jesus Christ. Amen? Ipinako ang pangako na yun para sa ating lahat na nangangako na napapako. Yun po yung gustong sabihin sa atin. Paki-next po. Ito po yung isa sa mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Ano ba yung mga binibigay sa atin ng Lord na talagang makikita natin sa sarili natin na nararanasan natin palagi? Yan po yung una, yung tinatawag po nating provision. So sabi po sa atin sa ating verse, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Jesus Christ. So sinasabi sa atin dito na ang Lord, ibinibigay ang lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi po sinabi yan sa verse na God will meet all our wants. Kasi kapag gusto mo lang, minsan hindi mo rin kailangan eh. Minsan bumibili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan, pero gusto mo lang. Example, mga sapatos, mga damit, mga extra gadgets, ano pa? Yung mga wants na alam natin na talagang binibili natin out of nowhere, kasi nga, gusto lang natin. Pero ang Lord, alam niya kung ano yung kailangan mo versus dun sa gusto mo lang. Minsan yung pangangailangan ni, sino ba pwede? Ni Tatay Joey. Yung pangangailangan ni Tatay Joey, hindi kailangan ni Kuya Ian. At yung kailangan ni Kuya Ian, minsan hindi kailangan ni Remil. Di ba? Alam kasi ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin. Kaya, ayun, yun yung mga binibigay niya lang para sa atin. Ano yung pangalawa? Pangalawa is yung protection. Yan. Para sa ating verse po, sa protection, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. So ang Lord, minsan, nagno-know yan para sa atin. Why? Hindi para hindi tayo pagbigyan, kundi para protektahan tayo sa pwedeng danger na mangyari sa atin dahil pinepursue pa rin nating yes yung no ng Panginoon sa atin. Minsan ganun tayo kakulit eh. Kaya napapahamak tayo eh. Gusto natin yung kapag nag-pray tayo, Lord, sige na, kotse. Tapos wala ka pang parking. Di yes to, pupilit ko. Diba? Ang mangyayari, yung mga kotse mo, nagasgasan na.
yung kotse mo na-tow na. Kasi nga, gusto mong i-pursue yung yes mo versus dun sa no ng Panginoon. But God is always protecting us from with His no's. Sa lahat ng no ng Panginoon, pinoprotektahan niya tayo. Sa lahat ng delay ng Lord na ibinibigay sa atin, minsan yun pa yung nagiging silbi na talagang pinoprotektahan niya tayo sa possible danger na pwede nating ma-encounter dahil nga nagpupumilit tayo. Dahil nagiging makulit tayo sa Panginoon. At ito po yung pinaka mabigat dun eh. Kapag may promise ang Lord sa atin, o kaya humihingi tayo ng something from the Lord, alam niyo po kung ano yung pinakamahirap? Ito po yung salitang yun. Paki-next po. Yung salitang waiting. Mahirap po talaga maghintay. Sino po dito yung nakakaranas maghintay? May hinihintay. Nagpapaantay. Ang dami, di ba? So tayo, ito yung pinakamalaking kalaban natin eh. Yung waiting, salitang waiting. Yung tipong kakaantay mo, nagiging mabigat na para sa atin. Kaya yung salitang wait, paki-next po, yung salitang wait, nagiging wait. Yung salitang wait na yan, dahil nga sobrang tagal mo na nag-aantay, bumibigat na para sa'yo. Kakaantay mo, nagiging mabigat na yung pag-aantay mo. Lord, hanggang kailan po ba ako mag-aantay? Lord, ang tagal ko nang pinag-pray ito, hanggang kailan po ba ako mag-pray para dito sa bagay na gusto kong pong mangyari? Kaya ang nangyayari, dahil nga yung waiting natin, nagiging wait na, nagiging pabigat na, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng impulsiveness. Ang nangyayari, nagiging padalos-dalos na po tayo sa mga decision-making na ginagawa natin. Imbis na out of God's word, yung lahat ng mga nagiging decision natin, na-overcome tayo ng mga emotions natin. Dahil nga sobrang bigat na ng mga nararamdaman mo, dahil nga sobrang bigat na ng pag-aantay mo, ang tagal-tagal mo na nag-aantay, nagiging impulsive ka na sa pagdating sa mga desisyon mo. Imbis na alam mo na yung mga bagay na tama, dahil nga nag-aantay ka na ng matagal, ang gagawin mo, magiging padalos-dalos ka na. Kaya ngayon, sinasabi sa atin dito, kapag may waiting, merong teaching. Kapag nag-aantay daw tayo, palaging may itinuturo ang Panginoon para sa atin. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, nung humingi po nagkaanak po si Abraham sa si Sarah, po yun bago binigay ng Panginoon. 25 years. Uy, ang galing ng mga nasumagot ah. So, nung Jericho, ilang araw po yun? 7 days. Diba? Yung 25 years na pag-aantay ni Abraham, pwede naman, Lord, 2 years na lang. Okay lang po ba? Lord, yung pag-ikot namin dun sa Wall of Jericho, pwede bang 2 days lang bagsak na? Pero hindi. Ang ginawa ng Panginoon, 25 years. Saka 7 days. Anong ginagawa? Ano yung tinuturo? Ibig sabihin, habang nag-aantay tayo dun sa promise ng Panginoon, may itinuturo sa atin. Amen po ba? Habang pinag-aantay tayo ng Panginoon, palagi siyang may itinuturo sa bawat isa sa atin. So, ngayon, pag-uusapan po natin about sa key factors while waiting on God's promises. So, unang-una po, sabi po dito, remind yourself that He holds your future. Si Lord, alam niya kung ano yung meron tayo, ano yung para sa atin, ano yung kinabukasan na mahaharap natin. Kaya, always remind yourself, kapag nag-aantay ka sa pangako ng Panginoon, i-remind mo yung sarili mo na alam ng Diyos kung ano yung future na nag-aantay para sa'yo. Palasak na po sa atin ito. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ito, meron po akong quotation na ibibigay sa inyo. Sabi dito, "I may not know all His plans, but I know I'm in His hands." Amen? Minsan hindi natin alam yung mga plano ng Panginoon para sa atin eh. Kasi syempre hindi naman natin alam yung distant future na nag-aantay sa atin. Hindi nga natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Hindi nga natin alam kung kailan tayo asenso, etc. Pero one thing is for sure, si Lord, hawak niya tayo palagi. At kaya huwag kang mag-alala, alam na alam ng Diyos kung ano yung para sa'yo. Kaya huwag kang mag-aalala sa future na nag-aantay sa'yo. Amen? Amen. So, next po,
Sabi din dito, kung para sa'yo, para sa'yo. Sabi dito, no person or situation can ever stop what God has planned for you. Kapag sinabi ng Panginoon na para sa'yo itong bagay na ito, walang makakapigil doon. Unless pinilit mo lang. Kasi syempre, will mo na yun. Pero, kapag sinabi ng Panginoon, anak, ito yung pangako ko para sa'yo. Basta mag-antay ka lang. Ito yung promise ko sa'yo, anak. Basta sundin mo to, bibigay ko sa'yo. Amen? Ganun po magbigay ang Panginoon para sa atin. So next. So while waiting, continue to serve Him. Continue serving Him. Sabi dito sa Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Magpakasipag daw tayo sa pag-serve kay Lord at buong puso nating gawin palagi ang paglilingkod na ginagawa natin habang nag-aantay tayo ng pangako ng Lord sa ating buhay. Kaya ikaw, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magpakasipag tayo palagi sa Panginoon. Buong puso tayong maglingkod, sabay tayo kapatid. Di ba? Yan yung mga masarap pakinggan kasi syempre, sabay kayo eh. Habang inaantay natin yung pangako ng Panginoon para sa ating buhay. Next, sabi dito, surround yourself with the right people. Ayan, sinasabi sa atin dito, therefore confess to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Tingnan po natin yung circle of friends na meron tayo. Sige, isipin po natin na maigi. Sino ba yung mga circle of friends na meron ako? Sino ba yung mga palagi kong sinasamahan? Sino ba yung mga palagi kong nakakausap? Check po natin. Are they the right person na tinutukoy dito? O sila yung mga tao na kapag magkakasama kayo, imbis na buhay nila pinag-uusapan nyo, buhay ng ibang tao? Check natin ang maigi. Baka kasi yung sinasamahan natin, imbis na buhay nga ni Lord yung pinag-uusapan, alam mo ba si ganito? Doon agad magsisimula yung usapan, di ba? Imbis na word of God yung pinag-uusapan, huy, si ganito, nawala sa ministry. Uy, si ganito. Hala, di ba? Kung ganun yung mga sinasamahan ng kaibigan, do you think they are the right person? Hindi, di ba? Check natin na maigi. O kung hindi man sila yung right person, o kung sila man yung right person, are you the right person for them? Check natin na maigi. While we are waiting for God's promise, surround yourself na mag-e-encourage sa'yo tungo dun sa promise na yun at hindi yung buhay ng ibang tao yung pinag-uusapan. Ito lang po yung sasabihin ko sa inyo. Kapag ganun yung circle of friends na meron kayo, panigurado kapag wala ka dun, ikaw yung pinag-uusapan nila. Kaya lagi mo silang samahan. Hindi, joke lang. Di ba? So, ingat din po tayo dun sa mga ganun. Surround yourself with the right people. Next. Sabi dito, pursue His word for wisdom. So if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So tayo po ba ay nagde-desire na talagang mas lumalim pa sa Panginoon gamit ang kanyang mga salita? Dapat dinedesire po natin yun habang nag-aantay tayo sa pangako ng Panginoon. Kasi syempre, habang lumalalim ka sa salita niya, doon mo mas naiintindihan kung bakit hanggang ngayon naghihintay ka pa rin. Amen? Amen. So next po, sinasabi rin po sa atin dito na allow Him to transform you. Hindi ko po nailagay dyan, pero sabi po dito sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will in our lives. Yan, di ba? So kung tayo, iaalaw natin ng Lord na i-transform tayo habang nag-aantay tayo, yung pag-iisip natin, mababago, hindi na katulad ng pag-aantay na ginagawa natin dito sa mundong ito. Kaya naman, kapag ganun na-renew na yung mind natin, magiging applicable na sa atin tong Romans 8:28. Sinasabi sa atin dito, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according
to His purpose. Pinaglalakip-lakip ng Panginoon yung mga bagay-bagay, masama o mabuti, binibigay niya yan sa atin. Kasi lalong-lalo na dun sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord sa mga oras na ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapag may waiting, may teaching. Yan. Tandaan po natin yun, mga kapatid. Sabi po dito sa pangalawa, God's faithfulness in trials. Yan. So, pag-usapan po natin yan. Sabi dito sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Sabi po, and God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So sinasabi dito sa atin na ang Lord faithful din kapag may trials tayong dinadaanan. Sino dito, alam niya sa sarili niya, marami siyang pagsubok sa buhay. Ang di mag-amen, hindi niya kilala ng Lord, di ba? So lahat tayo dumadaan dyan. Mapamaliit man o mapamalaking pagsubok ng buhay natin, meron talaga tayong dinadaanan. At sobrang normal po nun sa isang Kristiyano na pagdaanan yung mga trials na yan. So sabi po dito, ayan, kapag may trials, may testing. Kaya yan pala ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya pala, yung bawat buhay na meron tayo, talagang sinusubok tayo ng Panginoon eh. Sobrang hirap, may mahirap lang, merong madali, merong kaya naman, pero merong nagpapabagsak talaga sa atin. Nakakaranas po yung bawat isa sa atin nun at talagang normal yun para sa isang Kristiyano. Pero ang sinasabi po sa atin dito, meron po akong quotation na nakita sa internet. Sabi po dito, God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He is doing something great. Naranasan na po ba ninyo yun? Na dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng buhay natin, pero bakit ganun? Nagpipray tayo, pero bakit wala nangyayari? Dinudulog naman natin kay Lord lahat. Lord, tulungan mo ako, pero bakit walang nangyayari? Bakit walang progress, Lord? Ba't parang hindi kita maramdaman, Lord? Diba? Dumadaan po tayo sa ganung pagsubok ng buhay natin. Pero, sinasabi sa atin dito, sa next verse natin, sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi dito, bilang isang Kristiyano, maaari mong asahan na yung buhay natin talagang puno ng pagsubok. At nasabi ko po yun kanina, naalala niyo po. Iyan ay isang normal na karanasan ng isang Kristiyano. Kapag ang mga pagsubok nito ay dumating sa atin, hindi natin dapat hayaan na yung pagsubok na yun yung pumaibabaw sa atin. Minsan kasi sa sobrang tindi na ng pagsubok na pinagdadaanan natin, yun ay lumalamon sa atin eh. Kaya kadalasan, yung mga kapatiran natin sa pananampalataya na nakakaranas ng pagsubok, ano nangyayari? Unti-unti, nawawala. Una, mawawala sa light group. Pangalawa, mawawala sa ministry. Then next, mawawala na. Mawawala na sa church. Mawawala ng prayer life. Wala ng devotional life. Kasi nga, dumaan sa sobrang tinding pagsubok. Pero, ang sinasabi sa atin dito, huwag nating pagdudahan ng Diyos kahit na anong mangyari. Kasi ang Lord gumagawa ng paraan para dyan. Ngunit, dapat pag-isipan ang mga ito bilang kagalakan. Kaya nga sinabi sa atin sa James 1:2-4, consider it pure joy. Dahil ginagamit ito ng Diyos upang bumuo ng pagtsatsaga sa ating mga buhay. Yun po yung sinasabing produces perseverance. Ngayon, ang sinasabi natin dito, ano ba yung purpose ng testing na? Yung ano sa atin? Ano ba yung purpose na yan? Ano yung purpose ng testing kung test tayo ng Lord? Every time na trial. Sabi dito, okay, next po. In God's testing, you need to know everything. You have to trust God who knows everything.
Minsan daw sa pag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay natin, hindi naman natin kailangan malaman lahat eh. 'Di ba? Hindi natin kailangan malaman lahat. Ang kailangan lang natin gawin, magtiwala dun sa Diyos na alam ang lahat ng mga bagay. Sa mundo kasi, 'di ba? Dito kailangan lahat alam mo para makapag-come up ka sa magandang solution. Yun yung pinapamukha sa atin ng Lord. Let's say for example, problem solving. Sino dito yung mga magagaling sa math? Wala. So, mga magagaling sa math dito, alam nyo po yan na may certain formula tayong sinusunod para tama yung maging sagot natin. Kapag nagkamali tayo dun sa formula, kahit isa man lang, panigurado, mali na po yung magiging sagot. Amen? Tama po, di ba? Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi mo kailangan malaman lahat. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa Diyos na alam ang lahat ng bagay. So, ito, understand that when everything does not go perfectly according to your ways, that is because God is more interested in building your character than comforting you. Minsan mas gusto ng Lord na sige, tingnan natin kung ano yung gagawin ni kapatid. Ni ganito, di ba? Para malaman natin kung ano yung magiging response niya. Ganun si Lord minsan eh. Minsan hindi niya kino-comfort yung bawat isa sa atin. Mas gusto niyang ma-build yung character na meron tayo towards that situation we are in. Gusto niya na makita sa atin na talagang nag-grow yung character natin. At yun ay nagli-lead sa, next po, sa spiritual growth. So this is used by God, yung purpose ng testing, this is used by God to purify and prepare the heart of a man leading to spiritual growth. When your faith is tested, your endurance will begin to grow. Kapag lagi tayong sinusubok ng Panginoon, lalong tumitindi yung endurance na meron tayo. So sabi, ayan, yung endurance na yun, parang siguro sabihin na natin, sa pag-gym, ayan. Sino dito yung mga nag-workout? Meron po ba? Ayan. Hindi naman palaging magaan lang yung binubuhat natin. Siguro sa una, magaan lang. Sabihin na natin 5 pounds lang muna. Tapos eventually, sa paglipas ng panahon, pabigat ng pabigat yung ginagawa natin. Ganon din yung ginagawa sa atin ng Lord pagdating sa character building. Binibuild niya yung character natin, pabigat ng pabigat yung binibigay sa ating mga trials. Kasi nga, gusto niya na may ma-develop sa atin. Gusto niya na yung bawat isa sa atin, ayaw niya minsan na i-comfort tayo eh. Ang gusto niya, may ma-build sa atin. Na kung minsan nakikita niya na, ay si ganito, parang hindi niya kailangan ng comfort ngayon. Parang mas kailangan nating ayusin. Parang mas kailangan ayusin yung character ni ganito ah. So ang gagawin niya, di kanya i-comfort. Ang gagawin niya, bibigyan ka pa niya ng mas lalong matinding trial para tayo, mas mabuild yung character na meron tayo. Ganon kumilos ang Lord when it comes to our trials. Sabi din dito, next po, kaya kapag may trials tayo, huwag tayong matatakot. Kasi, ang sinasabi sa atin dito sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will uphold you with my righteous hand. Minsan makikita natin yung testing ng Panginoon. Bakit ganun? Silent si Lord. Bakit ganun? Kahit na anong tawag ko sa Panginoon, hindi siya sumasagot. Na kahit na anong gawin ko, bakit hindi sumasagot ang Lord para sa akin? Yun yung pinakamahirap dun no? Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo. Kapag sa isang school, kapag nag-e-exam na ang mga estudyante, ang teacher ba ay nagtuturo pa rin o nag-o-observe na lang? Nag-o-observe na lang. Kasi ganun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. When it comes to testing, kapag nandun na tayo sa testing period, inoobserbahan na lang ng Lord kung paano yung isasagot natin doon sa mga trials na pinagdadaanan natin. Amen? Kaya huwag kayong matatakot kapag si Lord silent. Ibig sabihin, He is just observing what you will do in that trial you are facing on. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Lord sa mga oras na ito.
So next po, sabi po dun sa verse kanina, I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you. Kaya kapag dumating tayo sa trials, ito po yung tatlong sinasabi sa atin ng Panginoon. Strengthen, palalakasin niya tayo. Help, tutulungan niya tayo. Uphold, He will support us in any way He could. Yan. Next po sa atin. Ito po yung last point natin na pag-uusapan. God's faithfulness in His love. Sabi po sa main verse natin, sabi dito sa Psalms 118 verse 1, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Yung pag-ibig ng Panginoon ay palaging tapat sa atin magpakailanman at hindi yun nagmamaliw. God's love is very timeless for us. Kaya makikita natin dito kapag sinabing mahal tayo ng Panginoon, hindi yan magbabago. Amen? Sabi din dito sa next verse natin, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God, and that is in Christ Jesus, our Lord. Sinasabi sa atin dito na nothing can separate us from God's love. So, ito rin po yung sinasabi sa atin na kapag sinabing tapat ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin, God's love is also, paki-next po, unconditional. Naniniwala naman po kayo dun, no? That God's love is very unconditional. Si Lord, minahal niya tayo nang hindi siya nanghihingi ng kapalit sa atin. Hindi man natin siya mahal noon, pero mahal na niya tayo noon pa man. Ganon ang pagmamahal, ganon katapat ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sabi dito sa quotation na nakita ko, God does not love us because we are valuable. We are valuable because God loves us. So si Lord kasi, hindi niya tayo minamahal kasi may value, mahalaga tayo. Nagkaroon tayo ng halaga kasi nga mahal tayo ng Panginoon. Minsan itong halaga na to na sinasabi sa atin, ito yung hinahanap natin sa ibang tao eh. Yung mahalaga ba ako kay ganito? Gaano ba ako kahalaga kay ganito? Hinahanap natin yun sa kapwa natin tao. Pero hindi natin alam na ganun tayo kahalaga pagdating sa Panginoon. Na yung halaga natin, hindi nasusukat kung gaano ka katalino, kung gaano ka kaganda, hindi nasusukat kung ano man yung estado mo sa buhay, kung gaano man kayaman. Ang Lord, nakikita yung halaga mo at sobrang halaga ka niya. Halaga ka para sa Kanya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka pala eh. Di ba? Mahalaga ka. Kahit na minsan yung ibang tao hindi ka pinapahalagahan, sa Diyos, mahalagang mahalaga ka. Yun yung palagi po nating tatandaan. Sabi dito, sa next, Panginoon, when everything seems hopeless. Sa ating verse, sabi po dito, I will never forget this awful time. Si Jeremiah po yung nagsasalita dito. And as I grieve over my loss, yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. And great His faithfulness. His mercies begin afresh every morning. Yun po yung sinasabi sa atin sa Lamentations 3, verses 20 to 23. The faithfulness of God is demonstrated by sacrificing His one and only Son for those who come to Him. Even if we don't value ourselves, He still values each and every living soul as worthy of being redeemed and set free from the power of sin. Ganon tayo kahalaga sa Panginoon. Bituin mo, hindi ka mahalaga sa ibang tao, pero sa Diyos, sobrang halaga ka. Kaya kapag minsan nade-degrade yung value na meron tayo, lagi mong tatandaan na mahalaga ka para sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord sa mga oras na ito. Next po, gano'n natin nakikita yung katapatan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin when He is disciplining us. Sabi dito sa verse natin na meron, My son, do not despise the Lord's discipline
and do not resent his rebuke. Because the Lord disciplines those He loves. As a father, the son He delights in. So tayo, minsan napapalo tayo ni Lord. Sino dito napalo na ni Lord? Sino dito nasaktan talaga nung napalo ni Lord? Diba? Lahat tayo siguro halos napalo na ni Lord eh. Pero alam niyo yun, yung pagpapalo na yun, parang pagpapalo ng isang ama sa atin. Kaya tayo pinapalo kasi dinidisiplina tayo at ayaw niya tayong mapahamak. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Minsan nakikita natin siya as negative eh. Na kapag pinaparusahan tayo ng Lord, akala natin hindi niya na tayo mahal, akala natin pinabayaan na tayo, akala natin kung ano na nangyari sa atin kasi malayo na tayo sa Panginoon. Pero hindi natin minsan na-realize na yung pagdidisiplina ng Panginoon para rin sa ikabubuti natin. Minsan di ba kapag dinidisiplina tayo ng mga magulang natin, anong ginagawa ng mga anak? Tatampo pa, nagagalit pa sa mga magulang nila. Without even knowing na yung pagdidisiplina na yun, ginagawa sa atin ng parents natin for us na mas magiging maayos yung buhay natin. Ayaw kasi nila tayo mapahamak. The same thing with the Lord. Kaya tayo pinapalo ng Panginoon kasi ayaw niya tayo mapahamak on the latter part of our life. Ang gusto niya, kapag dinisiplina ka niya, may matututunan tayo. Kaso nga lang, kadalasan yung mga Kristiyano, kapag pinapalo na nga ni Lord, lalo pa nagpapasaway. Pinapalo na nga ng ganito, lalo pang nagwawala. Pinapalo na nga ng ganito, lalo pang nawawala. Pero ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapag dinidisiplina niya tayo, meron siyang itinuturo sa atin. Kaya dapat tayo kapag dinidisiplina tayo, magpadisiplina tayo ng maigi sa Kanya. Amen? Amen. So sabi rin dito sa next verse natin, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And He died for all, although that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Ang Diyos namatay para sa ating mga kasalanan. So dapat yung old self na meron tayo, mamatay din. At mag-start tayo na mabuhay para sa Panginoon. Yun yung gusto niya mangyari sa atin. Kasi nga, ganun yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Even His own Son died for us. Isipin mo yun, Diyos. Diyos yun, namatay para sa mga kasalanan na meron tayo. Na sa ating mga makasalanan pa. Isipin mo yun kung gaano kakahalaga sa Panginoon. Isipin mo yun kung gaano kakamahal ng Panginoon. At kung gaano katapat ang pag-ibig niya para sa ating lahat. So for the recap, paki-next po. Ito po yung 3 points na pinag-usapan po natin. Sinabi po dun sa promises na kapag may waiting, merong teaching. Ay, nakikinig lahat. Okay. So pag meron trials, merong testing. Diba? Sinasabi sa atin yan ng Panginoon sa mga oras na ito. At sinabi rin sa atin ngayon kung gaano katapat ang Panginoon pagdating sa kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Hindi nagmamaliw yun. Hindi nagbabago yun. Kung gaano niya tayo kamahal noon hanggang ngayon, hindi nagbago yung pagmamahal na pinaparanas niya sa bawat isa. Ngayon, balik po tayo dun sa verse kanina. Sabi dito, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So tayo, kung talagang mahal natin ang Lord, talaga nakikita natin na na tapat ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa niya sa atin. Kaya bilang mga anak niya, mahalin natin pabalik ang Panginoon. Tuparin natin yung lahat ng mga inuutos niya para sa atin. Ganun po katapat ang Panginoon para sa ating mga buhay. Sabi dito sa next po natin, nakita ko po ito po yung isa sa mga lyrics ng isang kanta na kinakanta po natin dito sa loob ng ating simbahan. Title niya po is Hindsight by Hillsong. Isa po siyang joyful song. Sabi po sa atin dito, ikaw habang buhay ka pa, ang Lord hindi pa tapos sa'yo. He isn't finished yet. If He did it before, kung nangyari na yun noon, yung mga pangako niya, mangyayari din sa atin yun hanggang sa ngayon. So ngayon, ang kailangan natin gawin, trust Him with what comes next. Magtiwala tayo kung ano man yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. For the God we know is known for His faithfulness. Tapat talaga ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya tayo, ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon,
that God is always faithful. Tapat ang Panginoon, kailan pa man. Kaya sabi din dito, life is always not fair, but God is always faithful. Minsan hindi talaga fair ang mundo. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa ibaba, minsan masagana, minsan kulang. Minsan nakikita natin, ba't si ganito, merong ganyan, ba't ako wala? Pero ang Lord, siya yung nananatiling tapat kailan pa man sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon po itinuro sa atin ng Panginoon kung gaano siya katapat sa kanyang mga pangako sa atin. Tinuro sa atin ng Panginoon na tapat pa rin siya sa kabila ng pagsubok na mga pinagdadaanan natin. At tapat din siya sa pag-ibig na patuloy niyang ipinaparaanan sa bawat isa. Tapat ang Diyos noon, tapat ang Diyos ngayon, tapat ang Diyos magpakailanman. Ano man yung maging panahon, ano man yung pagkakataon, at ano man yung maging sitwasyon natin sa ating buhay, ang Diyos mananatiling kailan pa man sa buhay ng bawat isa. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo mananalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa panibagong salita na ibinigay niyo po sa amin. Lord, dito po namin natunghayan kung gaano ka katapat sa buhay ng bawat isa. Tapat kasi yung pangako sa bawat isa na lahat ng mga sinasabi mo sa amin, talagang tutuparin mo yun. Tapat ka sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na pinaparanas mo sa amin, na hindi mo talaga kami iiwan, ni pababayaan man sa kabila ng lahat ng aming nararanasan. At syempre, Lord, tapat ka sa iyong pag-ibig sa amin. Na kahit na minsan, yung pag-ibig namin, hindi namin nare-reciprocate ng maigi sa iyo. But still, Lord, mahal na mahal mo pa rin kami sa kabila ng lahat ng yon. Maraming salamat, Lord, sa salita na ito. Nawa, O Diyos, yung bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, talagang makita namin yung sarili namin na mai-apply namin ito na maigi. Siyempre, Lord, hindi namin kakalimutan na ikaw talaga yung tapat na Diyos na aming pinaglilingkuran. Maraming salamat, O Diyos, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.